ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang masagana at puno ng pag-asang araw ng Lunes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Purihin ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matutunghayan natin sa mabuting balita ang pagsuhol ng mga punong pari sa mga sundalo na ipangalat ang balita na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus. Pakinggan natin ito ayon kay San Mateo, Kabanata 28, talata 8 hanggang 15. Agad na iniwan ng mga babae ang libingan na natatakot at labis na nagagalak, at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Nakasalubong nila sa daan si Jesus at sinabi niya, "Kapayapaan." Paglapit sa kanya ng mga babae, niyakap nila ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita." Samantalang pabalik ang mga babae, nagbalik naman sa lungsod ang ilang mga bantay at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng nangyari. Nakipag-usap naman ang mga ito sa mga matatanda ng bayan, kaya kumuha sila ng sapat na halaga at ibinigay sa mga sundalo, at tinagubilinan silang, "Sabihin ninyong dumating ng gabi ang kanyang mga alagad at ninakaw ang katawan habang natutulog kayo. Kung mabalitaan ito ng gobernador, kami ang bahala sa kanya at hindi kayo magkakaproblema." Tinanggap ng mga sundalo ang pera at ginawang itinuro sa kanila, at laganap pa hanggang ngayon ang kwentong ito sa mga Hudyo. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagdidilay ngayon. Sinasabing hindi nakikipaglaban ng agila sa ahas sa lupa. Dinadaklot niya ito at inililipad bago bitawan sa himpapawid kung saan wala itong lakas, walang balanse, walang silbi. Kakaiba kung ito'y nasa lupa na makapangyarihan, matalino at nakamamatay. Madalas, nasisiraan tayo ng loob sa gitna ng mga kabiguan at pagsubok. Pero, gayahin natin ang agila. Iakyat natin sa langit ang ating mga pakikidigma sa sarili man o sa kapwa, at ang Diyos ang siyang bahala. Maging masigasig sa ating pagdarasal sa anumang laban at makatitiyak tayo ng tagumpay. Sa Ebanghelyo, hindi pa rin tumitigil ang mga punong pari para pabulaanan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa pera, kapangyarihan at karangalan, handa silang pumatay at gumawa ng kahit anong masama. Hindi ito ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga karaniwang bagay na ginagawa natin ay hinihipo niya at binibigyang buhay, lasa, bango at bisa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, magalak tayo at ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tinubos niya na tayo sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Pasalamatan natin siya sa kanyang handog na kaligtasan. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river,
flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. To reach out so the world may be one. We are the church.